Nasa linya ngayon si Attorney Silvestre Bello III. Good morning po sa inyo, Lord. Ted, good morning. Good morning po sa lahat ng nakikinig sa iyong programa. Good morning. Attorney, kumusta po? Inyo hubang nakausap ang presidente o ang inyo pong ang mga abogado niya kagabi bago man lang makalipad papunta po nga sa dahig? Yun ang masaklap, Brad Ted eh. Biro mo, ikaw ang legal counsel ng isang tao, hindi mo man lang makausap. Dumating siya, hindi man lang kami pinasalubong, hindi namin nakausap. Sinabi ni General Marbil sa akin bilang counsel ni former President Duterte, pagdala namin sa kanya sa Krame, doon sa Coster, you will accompany him, you can escort him, sabi sa akin. Pero that was the last time at I saw General Marbil at kahit anong pilit nang namin gawin, kami ni Senator Bongo, hindi kami pinalapit kay President Duterte, hindi namin po nakausap. Ang sinabi sa inyo dadalhin sa Krame, pero ang nangyari nga, dinala sa Villamor. Yun na nga. So, ang akin naman, kung kahit saan daan din basta sana, he should be given his rights under the Constitution, and that is the right to legal counsel, and even more importantly, the immediate legal medical assistance. Opo, sige. So, Secretary, ang nangyari nga po, no, so hindi kayo nakalapit, hindi nyo nakausap, pati nga si VP Sara, pero naando naman si E.S. Salvador Medaldea, na isa rin pong abogado. Oo. Yes, kasama nilang dumating eh. Opo. Kasama nilang dumating from Hong Kong. Opo. Naghain po ng petition for certiorari and the prohibition with prayer for TRO nga, no? Itong sila Attorney Torion, sila Attorney Delgra. Yes. Opo. Yes. Opo, bilang isa sa mga abogado niya, kasama ho kayo dito sa hakbang na ito, pero hindi nga nakakuha ng TRO, di po ba? Ano po ang next move po ninyo? Well, the next move namin is just probably we'll have to meet this afternoon and discuss how we can provide legal assistance to the former president while he is in the Hague, kung doon man siya dadalhin. Dahil hanggang ngayon, hindi namin masiguro kung saan siya dadalhin dahil doon sa flight direction nga, dumaan sa Dubai. Sabi nila for refueling. Pero yun ang babantayan namin kung saan sa dadalhin. At kung saan man sa dadalhin, we are prepared to go there and provide the legal assistance to which is entitled under our Constitution. Opo, pero doon po sa the Netherlands, you have to be a registered lawyer there to be able to practice, right? Well, I suppose itong Dutch government siguro naintindihan naman nila na kailangan niya ng assistance, legal assistance, siguro naman International Criminal Circuit Court yan, maintindihan nila ang legal procedure na yung mga ganyang formalities of a permit, hindi na kailangan when it comes to providing the accused or the person in under investigation with free legal assistance. So, Opo. Sige. So, Attorney Bello, yung pong inihain kahapon na petition nila Attorney Torion, no? Yung TRO, definitely moot na po ito kasi nga nakaalis na po si Presidente. No? Buhay pa ba yung bahagi ng petition na ito? Yung pong sinasabi na dapat makialam Supreme Court dito po sa order na ito ng ICC to arrest him. Buhay pa ba ho ito sa tingin po ninyo legally, itong certiorari petition? Ang alam kong pinay nila Attorney Torion ay petition for prohibition with prayer for temporary restraining order. That is to prohibit government from arresting the president and bringing him to the Hague. Dahil hindi sila nakukuha ng TRO, hindi na napigil yung paglipad nila kay former President Duterte, useless na yon yung wala ng ano yun. Kasi yun ang dapat prevent him from being taken to the Hague. Opo, ang sabi po kasi ng Supreme Court spokesperson attorney, sabi po, additionally, petitioners urge the Supreme Court to declare that the Philippine government's withdrawal from the Rome Statute on March 17, 2019 effectively terminated the ICC's jurisdiction over the country and its nationals. So ito po ba, tingin nyo,
kasama na ito doon sa hindi pag-aksyon sa TRO o nabuhay ulit itong isyong ito bagamat meron na binabanggit, no? Ang mga nagdemanda sa dating Pangulo sa ICC na mukhang moot na ito dahil nagkaroon na po ng kaso noong Pangilinan versus Escudero versus Cayetano. Well, alam mo, Brad Pitt, if you remember clearly, and dito talagang hinangaan ko si President Bongbong Marcos. Anong sabi niya? Ang sabi niya that ICC has no jurisdiction to our country. Maliwanag yan. Sabi niya, to allow ICC to intervene in our cases here in the Philippines is an infringement on our national sovereignty. At sabi pa niya, and I admire him for that, sabi niya, pag pinayagan natin ang ICC na imbestigahan ng ating mga kababayan dito, para nating sinabi na ang ating justice system is not working in our country. Yan ang maliwanag ni sinabi ni President Bongbong Marcos. Ano nangyari? What changed his mind? Nag-change ba siya ng mind o baka naman wala siyang pakialam dito nangyayari? Kasi maliwanag sinabi niya, narinig mo yan, di ba, Brad Pitt? Yes, it's on record and several times actually. But attorney, with all due respect, it's now water under the bridge, di ba? Kasi sinabi yon, hindi naman po nangyari yon. Bagamat ang sinasabi niya po kagabi, hindi sila tumulong sa ICC, tumulong sila sa Interpol. Yun po sinasabi niya, no? Kagabi. Ang Interpol, ang ginawa, implement yung order ng ICC. Di ba ganun din? Opo. So ganito po, meron ba ho kayong, kasi iba-iba po ang schools of thought dito, no, ng mga legal minds, no? Meron ba kayong question doon po sa mode of arrest, no? Yung process na pinagdaanan ni Presidente, former President Duterte, hanggat siya po ay nailipad. Ngayon po actually nasa ere pa sila, papunta nga po sa Dahig. Meron bang nilabag doon na anumang pong panuntunan na dapat sinusunod sa ganito pong uri ng kaso na kung saan po ang korte ay hindi local kung hindi po international, particularly ICC? Well, Brad Ted, maliwanag na ang daming nalabag na karapatan ng ating dating Pangulo. Unang-una, under our Constitution, anybody, including the former President, is entitled to legal counsel and immediate medical assistance. Diba? Maliwanag yan sa ating Constitution. Bakit kami mga abogado niya hindi namin malapitan? Bakit hindi kami bigyan ng kopya ng warrant of arrest kung meron silang kopya ng warrant of arrest? Hindi ba yung entitlement namin yan? Nandun yung si Ambassador Lacanilaw, sabi sa akin, ito yung order, pinabasa sa akin. Hindi naman yun ang warrant of arrest. Bakit hindi pinakita sa amin? That is the right of the former president na ipakita sa amin yung warrant of arrest kung merong warrant of arrest. Pangalawa, nandun yung doktora ni former President Duterte, and we were asking them, the former president is scheduled for medical check-up. Andito yung kanyang doktor, pwede ba ninyong papasukin para makita agad ang ating Pangulo? Wala. They did not allow that to happen. Hindi ba violation yun? Just to please itong ICC, para tayong mga tuta na mga ICC, sunod-sunuran tayo sa kanila. Opo. Bakit ganun? Opo. So, Sec, Attorney, anong balak niyo po ngayong araw na ito? Kasi nga may sinasabi po yung kabilang panig na dadaan doon sa booking process, no, ng ICC, yung proseso si dating Pangulong Duterte, and definitely po kung walang question sa dinaanang proseso po ng pag-aresto po sa kanya, yung nga po, magsisimula po, hindi po naman ito, trial proper, kung hindi po preliminary trial po pa lang ito. So ano pong balak ninyo, Sec, Attorney? Alam mo, Brad Pitt, pinag-uusapan ng procedure. Alam mo, tanong kita, paano nagkaroon ng warrant of arrest? Iba sa ating bansa, bago ka magkaroon ng warrant of arrest, merong case filed against you in court. At bago magkaroon ng case filed in court, anong nangyari?
bibigyan ka ng kopya ng complaint, di ba? Tapos yung fiscal sabi niya, please answer. O, sasagutin mo yung complaint. After you answer the complaint, magkakaroon ng preliminary investigation. And then, after the investigation, kung merong prima facie case against you, a case is filed in court. Di po ba? And then when it is filed in court, it is the court that will issue the warrant of arrest. Ang tanong ko, Brad Ted, binigyan pa ng ganyang proseso si dating Pangulong Duterte? Binigyan pa siya ng kopya ng mga charges? And was he asked to answer these charges? And was a preliminary investigation by the ICC done? Wala. Bakit biglang lang merong warrant of arrest? So yun po ang inyong Diba? questionin po na proseso. So Oo, ano ano po, ba paano yan? po? So kailan po kayo, kayo ho ba mismo, Sec Bebot, at sino pa ho ang inyong makakasama, kailan kayo lilipat papunta po sa the Netherlands? Magmi-meeting pa po kami, Brad Ted. Pupunta kami, magmi-meeting kami mamaya at we will discuss and plan out our mode of assisting our former president. Opo, sige po. And sa ngayon po, sir, ano po ang inyong ugnayan kung meron man kay VP Sara? Siya ba'y nakausap po ninyo? Meron ba kayong mga pagpaplano, sir? We are just waiting for our call from her. I think meron din siyang pinaplanong meeting and we are just waiting for a notice from her, Brad Ted. Opo. May pahabol lang pong tanong si Chacha. I hope you don't mind, sir. Go ahead, Yes. Cha. Attorney, No problem. yes po, good morning po. Mas maganda sa inyo na Yes, mismo. Chacha, good Magandang morning. umaga po, Sec Belio, attorney. Ito nga po, maganda sa inyo na mismo manggaling ito. Tama Kasi na yung Matorbi, wag na yung set. Oh, sige po, attorney. Nasanay kami dati na attorney Sec. Yan. Sige po. Attorney, may mga nagsisirculate po ngayon online na sinubukan daw ng Pangulong Duterte na humingi ng asylum sa China. Gaano po ito katotoo? Kayo na po mismo ang sumagot dahil kayo ang legal counsel, isa sa mga legal counsel ng dating Pangulong Duterte. Sino mang gumawa nun, talagang yan. Fake news yan, Chacha. Fake news yan. Kung gusto niyang umalis, nandun na nga siya sa Hong Kong. Di ba nasa China siya? Oo. O kung iwasan niya, maaresto niya, sana nagmandi na lang bumalik. Di ba? In fact, when nung nandun siya, meron ng balita na aresto siya. Pero umuwi siya. Oo. So Meron para mga lang fake malinaw, news yan, eh. oo, para lang malinaw sa mga kapatid I natin, was walang with him, katotohanan sa balitang yan. Last na lang po sa akin, Wala. attorney, Chacha, oo. kahapon po nung nangyayari itong pag-aresto sa Pangulo, nagkaroon po ba kayo ng ugnayan sa Pangulong Marcos o sa gobyerno? Nagkaroon po ba ng pag-uusap? May attempt ba? May attempt ba? Meron bang attempt na tumulay si Presidente Marcos Jr.? Yes po. Wala po kasi wala man akong means of communicating with the President. Wala akong privilege na may connection makausap sa although nung araw palaging tumatawag sa akin. Ngayon, siyempre, Presidente na yan. Opo, sige. So, kami makikibalita po sa inyo, Sec Lord. Attorney Lord. Anytime, Brad. About Opo. the law to be enforced. Opo. Brad. Opo. Ha? Opo. Salamat, Yes, Brad. Brad. Opo. Oo. Thank you po sa inyo pong panahon na binigay po sa aming programa. Good luck po sa inyo. Thank you. Si Attorney Silvestre Bello III, isa sa mga abogado ng dating Pangulong Rodrigo Duterte.